Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong pinaka-latest post ni Congressman Kiko Barsaga. Walang patawad. Patay na yung tao, kailang meron pa siyang pahabol na birada. O ito ang kanyang post. Congressman Romeo Acop's death will not stop him from facing justice. He must be investigated for his involvement in the flood control corruption. Talagang palaban talaga itong Congressman Barsaga na ito eh. Walang takot. After na namatay si Yusek Cabral, meron siyang post na nakakabahala. Grabe, sabi niya, Yusek Cabral, pinatay nila. Susunod na ba ako? Tatanong siya. But, tingin ko yung post na ngayon, inuunahan lang niya mga kalaban niya. Parang, if something happens to me, alam nyo na ang tumira sa akin. Sabi niya. Kaya, magaling sa ano ito. Si Congressman Barsaga, kung sundalo pa ito, expert niya psychological warfare. Marunong siya sa ano, battle of the minds. Reserve. Ha? Reserve. Reserve. Oh. So, walang katakot-takot. Bangga kung kahit sino, basta ang kanya lang pinaglalaban, taong bayan, corruption, kalaban niya talaga. Oh. So ito, I don't know kung ano yung kinakasangkutan ni late Congressman Acop sa flood control. Kasi Antipolo Rizal, may mga ilog man din yan siguro. Kasi, di ba kung flood control, may kailangan mo ng ilog para makapaglagay ka ng flood control. So, I'm not so sure dito sa flood control involvement ni late Congressman Romeo Acop. Ang delikado ito ngayon, yung pahayag ni Congressman Leandro Libeste na hawak niya na yung files ni late Yusek Cabral na kung saan nandun yung mga proponents ng DPWH budget insertions. Nakalagay yung pangalan at ang alam ko nung una, mga kongresista lang at mga senador ang may budget. Kasi insertion sa budget. Na nagulat ako sa statement ni Congressman Libeste na pati pala executive department, mga secretaries, undersecretaries, even outside DPWH nag-i-insert sa budget ng DPWH. Wow! Ginawang hanap buhay ang DPWH. Grabe, ito na po yung legacy ng gobyernong ito. Grabing insertion. But anyway, balik tayo dito kay Congressman Acop. May his soul rest in peace. Basta ang hindi ko lang good and the bad, unahin ko yung good. Ang hindi ko makalimutan, yung galing niya sa pag-iimbestiga. Yung bilib na bilib ako sa kanya, yung mga investigasyon sa kamera hinggil sa mga abuso ng mga pulis. Nung bagong upo itong administrasyon ito, ang daming mga kapalpakan ng pulis, mga taning ebidensya, kung ano pa dyan. Iniimbestigan nila sa kamera. Wow! Ang galing! Saludo ako kay Congressman Acop. Nawala lang ang aking gana sa kanya nung nagsimula na sila sa Quadcom, Tricom. Grabing
panggigisa. Kasi, di ba, vice chairman ng Quadcom si Congressman ako. Kaya sila yung nanggipit sa ating Tatay Digong. But anyway, tapos na yon. But I think 78 years old siya. Oh, nauna pa siya kaysa sa ating Tatay Digong. So, hindi mo talaga masasabi ang panahon eh. Tapos, itong si Cara David, sikat na ngayon. Dahil, nagkakatotoo na ang kanyang wish na sana mamatay lahat ang mga blank. Bahala na kayo. Pasensya na kayo, umuulan sa location ko, maingay. Tapusin ko lang itong vlog na ito. Ginipit nila ng ginipit yung Quadcom na yan. So ngayon, ang ating tatay buhay pa. Kaya ipagpatuloy natin ang ating dasal sa ating minamahal na Tatay Digong. Ako, everyday, hindi yan mawawala na ang Panginoon, i-bless niya si Tatay Digong, iligtas niya sa kapahamakan at buhayin niya, makakabalik ang ating minamahal na Tatay Digong dito sa Pilipinas bago mag-upo si VP Sara na presidente sa 2028. Mabuhay po ang ating minamahal na Tatay Digong. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong tayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Mamimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Angkol ang natagaan na mo og yero. Salamat kayo. So muna ni ang panimalay ni Angkol. So muna ni ang itsura sa balay ni Angkol sa natagaan na mo og yero. So mga silupin lang o mga trapal in town. So muna ni ang iyang mga atop nga silupin lang ug muna ni ang ilang pagpuyo. Nga isaragani ang ilang kaldero ug makita gyud namo nga lisod gyud ang ilang pagpuyo gyud. So karon nga matagaan namo si ang Kulogero, maka-atop na gyud siya. Dito, patuloy tayo. Og karon human na gyud sa pag-atop, so napulian na gyud tong atop ilang ante og angkol nga mga silupin lang og karon maayo na gyud nga tan-awon. So gawas nga nabalayan sila, naapod mi ihatag sa ilaha. Karon human nabalayan silang angkol, so naa pa gyud namo itabang sa ilaha. So muna ni anti nga gasa nga mong ihatag sa inyo anti nga tabang. So abri anti. So muna na ang tabang ilang anti ni angkol. Para nga makita po ninyo ang sulod. Salamat din kayo. Mga plato, sudan, noodles, kape, gata, bugas. Habol, mga sanina, bag sa eskwela, mga gamit, mga sanina. Sige, salamat Col. Sige. So muna ni kutsara, plato, baso ug mga sudan og sentral bugas ang nahatag ilang angkol og mga sanina
Unsa inyong ikasulti kol nga karon nabalayan mo og natabangan pud mo sa inyong mga pagkaon? Salamat kay naghatag sa mo ang ani. Balay mi. Tabangan mi nila. Okay, may pasalamat nga wa namo damha karong adlaw ni abot ra gyud ang panalangin nga tagaan mi og sin nga ayuhan among balay nga gatulo na kung gaulan na so wa gid namo damha nga karong adlaw ni abot so dako kay may pasalamat sa Ginoo. So, Sige, salamat kayo ante.